Gusto ko lang ipapakita sa inyo guys ang aming pasta boiler machine. Mayroon kasi siyang tatlong heater na aming ginagamit sa pasta boiler na yun. Gusto ko lang ipapakita sa inyo ang connection nun, yung tatlong heater na yun. Pero bago ang lahat guys, panoorin muna natin tong video. Ito na yung pasta boiler namin guys na nagkakaroon ng problema. Pasta boiler machine namin yan. Ang heater kasi niyan nagkakaroon ng shortage sa wire. So yan yung heater niya guys oh. Bali tatlong heater yan. Tatlong heater tapos anim ang contact niya no. Yan, isang heater, dalawang heater at saka tatlong heater. Tapos yung wire naman niya guys, bali apat yung supply niya, mayroon siyang neutral kasi yung heater natin ay 220 volts lang. Yan siya no. Tapos mayroon siyang neutral na nakalagay yung tatlo guys, nakakabit sa neutral. So yan ang gusto kong ipapakita sa inyo guys. Yan yung sa control natin, heater controller yan guys. Yan yung gusto kong ipapakita sa inyo ang diagram niyan, kung ano ang diagram niyan. Yan kasi yung sa heating controller natin. Bale, apat na wire yan. Ang tatlo ang 380 volts tapos yung isa naman ay ang 220 volts. Dahil ang heater natin 220 volts, bali nag-reduce the voltage siya, ang connection yan. Yan ang gusto kong ipapakita sa inyo guys kung ano ang connection yan. Yan na yung heater natin oh. Bali tatlong heater siya, anim ang terminal niya. So yan ang gusto ko ipapakita sa inyo kung ano ang connection nun, kung paano i-connect. At least mayroon ding idea ang mga baguhan kung paano natin i-connect yung heater na ganun. Tapos ngayon inon natin guys, i-try natin ngayon na ating pakuluin ang tubig. Inon natin oh, yan na yung tubig niya. Tapos kuna natin ang ground, baka grounded, i-setting natin sa times 10. I-calibrate muna natin yung test probe. Ngayon pumapalo yung needle natin no. Dahil gumagana na yan guys, ang isang test probe niyan hawakan mo, yung isa naman ilagay mo sa body ground katulad niya no. Kung makikita natin, ganun pag mag-testing ng grounded. Kung papalo ang multimeter mo guys, ibig sabihin grounded yon pag hawakan mo yung isang test probe, tapos yung isang test probe nakatat sa body ground. Kung walang palo, okay na yon. Yan na guys, pinapakulo na natin no. Yan kasi ang pull yan, lahat yan ang heater gagana. Tapos pag dito naman sa kabila, pag pihitin mo, half lang ang gagana na heater. Ngayon kumukulo na siya guys, so okay na siya. Yan ang gusto ko ipapakita sa inyo, ang diagram guys. Yun na yung kabuuhang video guys sa aming pasta boiler machine. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo ang connection nun, para naman meron ding matutunan ang mga baguhan tungkol sa connection na yun. Ito na yung connection niya guys, kung makikita natin no, 220 volts Y connection for heater. Itong heater natin guys na tatlo, ang voltage nun ay 220 volts bawat isang heater. Tapos ang connection nun guys ay Y connection. Dito kasi sa Middle East, sa Saudi Arabia, ang ating 3-phase line ay 380 volts ang ating ginagamit sa production, sa industry. Bali kung kunan mo ito ng voltage, ang line 1 at saka line 2, magbibigay siya ng 380 volts. Pag ito namang line 2 or line 3, 380 volts din. Line 3 at saka line 1, 380 volts din. Ito namang neutral natin guys, nagbibigay ito ng 220 volts. Pag kunan mo ng voltage ang line 3 at saka neutral, magbibigay siya ng 220 volts. Line 2 naman at saka neutral, magbibigay din siya ng 220 volts. Tapos line 1 naman at saka neutral, magbibigay din siya ng 220 volts. Bali ang connection nun ay Y connection no. Tapos meron siyang neutral na 220 volts. Bali ang connection nun guys ay ganito no. Line 1, itong line 1 natin no, ilagay natin sa number 1 no. Bali ganun lang natin guys no, ang connection nito. Ganun siya. Tapos ngayon ang line 2 naman sa number 2 no, itong number 2. So kasi 1 4 1 4 2 5 25, 36 no, 36. Tapos ang line 2 naman sa number 2, itong number 2 na ito. Iganon lang natin guys. Tapos ang sunod naman sa line 3 ay sa number 3 no, dito. Bali iganon lang natin ang connection nito. Iganon lang natin. Tapos ngayon nakakouple ngayon ang 4, 5 at saka 6 no. Nakakouple siya ang 4, 5 at saka 6 naka-connected together. Bali i-connect lang natin to. Iganon lang natin no. Tapos dito naman ganun lang natin. Naka-connected together siya, no? Ito guys, kung makikita natin, naka-series yung connection niya, no? Naka-series. Kung makikita natin, no? Naka-series din dito. Pwede rin ito gagamitin, guys. Kasi 380 volts yung supply natin, pwede rin ito. Kaso lang, hindi natin ma-meet up ang accurate na init ng 220 volts kasi naka-series siya. Pwede rin ito. Kaya lang, ang init nito ay gradually. Hindi talaga as in full yung init nito dahil 220 volts ang ating heater. So ang gagawin natin guys, lagyan natin ng neutral no. Itong tatlong ito, ang 4, 5 at saka 6,
4, 5 at saka 6 naka-connected together, ilagay natin ang neutral dito. Bali, nakakopol ang neutral niya, no? So, itong ganitong setup, guys, magbibigay ito ng accurate na init. Yun na yung connection natin sa ating heater kung makikita natin, no? Kung ito siya, guys, mag-close ito, mag-close din ito, mag-close ito, magkakaroon ngayon ng power ang ating heater natin, no? Magbibigay siya ng 220 volts. Ang connection nito ay Y connection, 220 volts yan. Dahil mayroon tayong neutral. Ngayon, pag i-off naman natin, mag-open ang contact nito, mamamatay ang ating, pag i-off naman natin ang switch, no? Mag-open ang contact niyan, mamamatay ang ating heater. Ganon kasi. Pag ganito kasing setup, guys, 220 volts na ito, nag-reduce the voltage na siya, no? Maraming salamat sa inyo, guys. Hanggang sa muli.